ugong-ugong din mga kababayan ang isang cabinet secretary na kung saan mismo sa PCO itong si Jay Ruiz. Bakit JP? Ano nangyari kay Jay Ruiz? Ito mga kababayan. Itong si Jay Ruiz ay sisibakin na mga kababayan. Actually nauna po ang balita na pagtanggal or pagtatanggal dito kay Jay Ruiz dahil mas gusto daw ata ng palasyo mga kababayan ay yung tao na kayang sumabay, na kaya pong makipagbakbakan. Bakit GP, bakit aalisin yan? Ito nga po ang dahilan kung bakit itong si Jay Ruiz ay sabi ilang buwan pa lang yan Pero nakikita nyo ba? May ginagawa ba? Laging si Claire Castro ang humaharap eh. 'Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Tingnan natin. Teka lang. Hindi ko pala na-send. Ay nako. Wait lang po Ito guys. Ito ang balita kasi ngayon. Ba yan? Yan. So, ayon dito sa balita, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ayun, lumabas sa Ayan. So, ayon dito sa Politico, an scooper told that Malacanang has started quietly sounding out possible replacement for Communication Secretary Jay Ruiz, who was appointed in February 2025. Kung titingnan natin mga kababayan, si Jay Ruiz ay March, April, May. So parang ilang buwan pa lang. 3 buwan pa lang mga kababayan. Diba? Sa May 2025 ay magtatatlong buwan pa lang ito si Jay Ruiz. Pero bakit ito nababalitaan na ito ay aalisin? Ano kaya ang nangyari dito? Mga ka-GP Natics, nakikita nyo ba na may progreso itong si Jay Ruiz? Tingnan natin dito. Sabi rito, hindi pa aabot ng 6 months. Jay Ruiz reportedly faces Palace Acts. Naku po, Communication Secretary Jay Ruiz may be on borrowed time at the Presidential Communications Office, barely 3 months since taking on the post. And scooper told Politico that Malacanang has started quietly sounding out possible replacement communication for Communication Secretary Jay Ruiz, who was appointed in February 2025. BBM reportedly wants someone with stronger management chops, particularly in handling media operation. Ibig sabihin, mga kababayan, medyo hindi rin dito satisfied si Pangulong Bongbong Marcos kay Jay Ruiz. So, technically, doon sa mga pinagpapasa ng courtesy resignation, mukhang maliwanag na si Jay Ruiz ay hindi na makakabalik. Diba? Talagang hindi na ito makakabalik. Kasi dito na reportedly wants someone with stronger management chops. Diba? Kasi parang siya ang PCO secretary. Technically, mga kababayan, dapat nagsasalita rin ito palagi. 'Di ba? Hinggil doon sa mga wag na lang doon sa doon sa mga fake news. 'Di ba? Ipahawak na natin 'yon kay Attorney Claire. Pero sana somehow etong si Jay Ruiz, mga kababayan, nahawakan niya yung mga accomplishment ng Pangulo, lagi rin siya nagbibigay ng mga
tawag dito, mga press briefing na ganyan, 'di ba? Para tayo ay nagiging aware. Ang taong bayan ay nakikita na may ginagawa ang Pangulo. Hindi yung nakaupo ka lang diyan. Patay. Oh. A former ABS-CBN reporter, Ruiz is the fourth PCO chief under President Marcos Jr.'s administration, a sign of the office's ongoing leadership instability. Oh, hindi stable. His short tenure has been marred by controversy from the outset. One of the earliest red flags was the revelation that a media firm he co-founded, Digital 8, secured 206 million worth of contracts from the Philippine Charity Sweepstakes Office just months before Ruiz joined the cabinet. Mukhang may backlash yan pero nasagot niya na yan, di ba? Compounding his woes, Ruiz drew backlash in March for erroneously stating that the Philippines had lost its claim over Sabah during a congressional hearing, prompting sharp criticism from lawmakers and historians. Nako, mukhang sablay nga mga kababayan. 'Di ba? Biruin mo, siya pala yung nagre-report, siya yung nagsabi. Yung sa Sabah. Na natalo na tayo dun. The PCO under Ruiz leadership also steered controversy after proposing stricter accreditation requirements for the Malacanang Press Corps. The draft rules required reporters to have at least 5 years of political coverage experience and for their media outlet to have in the operation for at least a year. Nako, mga kababayan, bahala na kayo dyan kung ano dito. Pero, tayo naman tumitingin sa performance ng isang tao. Kapag dapat sigurong alisin na. Huwag nang patagalin, di ba? Pumili tayo ng bago. Meron pa naman 3 taon ang ating Pangulo. Bakit tayo mag-i-stick sa isang tao na alam natin incompetent? Di ba? Infinite Stream, shoutout sa'yo. Ayan ka na naman, Argus Baliw. Baliwan ka na naman. Ayan yan si Argus. Hindi kaya sinisiraan ni Yusek Claire si Ruiz para tumaas siya? Alam mo ako, Argo, hindi ko na itatanong yan Sa totoo lang, kung si Attorney Claire ang ipalit dito kay J. Ruiz, okay na ako doon. Di ba? Kaya lang, mga kababayan, hindi ko alam kasi yung designation talaga ng isang press secretary at ng isang undersecretary. Di ba? Iba yung hawak ni Claire Castro So, kung ano man ang desisyon ng Malacanang dito, kung ang ipalit si Claire Castro, bahala na sila doon. Pag-iisipin nyo pa ba naman ako? Weak leadership skills, demoralize ang result niyan sa buong executive branch. I really doubt na weak ang ating leader. Sa dami ng nagawa niyan compared to the past administration, I really doubt na sasabihin yung weak ang leadership. Ang sabi ko nga, weak ang leadership, mga kababayan. Hindi mo pag weak ang leadership, pag pinanatili niya yung tao na wala namang silbi, pero pinag-i-stay niya at pinapasahod, yun ang weak leadership. Kasi wala siyang initiative para tsugiin yung mga tao na walang kakwenta-kwenta. Ibig sabihin, takot yung tao na yon. Pero dito, mga kababayan, ibig sabihin yon, hindi takot ang Pangulo na mag-reshuffle, mag-shake up ng mga tao para sa ikauunlad ng ating bansa. That is, mga kababayan, tawag dito, yan po ang masasabi natin
na attitude ng isang good leader. 'Di ba? Hindi takot na magbalanse, magbalasa ng tao. Bakit ka matatakot? Maraming tao na karapat-dapat ang humawak sa particular na pwesto. 'Di ba? Oh. Kailangan palaban din, Coach Jared, kaya. Marami pang iba. Hindi. Ako marami pa diyang iba. May yun talagang may experience, mga kababayan, yung talagang hindi tumitingin sa pera, 'di ba? Oh. Kaya pala hindi umuunlad ang Pilipinas kasi mga tamad magtrabaho, gusto lang kumurakot ng kaban ng bayan. Skillful and professional thinker, tama, 'di ba? Oh. At syempre mga kababayan, tapusin na natin yan at